O ayan, magluluto na naman tayo ng ulam. O wag ka nang magtaka kung bakit madilaw yung mantika. Nagamit na po yan. Kasi sobrang mahal ng mantika ngayon. Kaya medyo nagtitipid din. Dinaing na isda po yan. Binabad ko na rin po pala sa suka, bawang, paminta. Yang isda na yan bago ko prituhin. Para may lasa naman ng konti. At syempre, para sa mga kagaya naming low budget, kailangan maging wise ka. At para maging masarap yung dinaing na isda, syempre, kailangan sobrang lutong yan. Pero wag mong kakasunuging maigi at baka pumait yan. O baka nagtataka kayo kung bakit sa uling ako nagluluto. Ganun talaga ang buhay. Minsan meron, minsan wala. Hindi ko na kailangan maging choosy pa sa hirap ng buhay ngayon. Kailangan maging practical ka. Kung anong kaya ng budget mo, dun ka. Ang importante, may pagsasaluhan kayong buong pamilya. At sa sobrang mahal nga ng mga bilihin ngayon, di mo alam kung paano budgetin ang pera. Kaya ang hinanap ko ay ang murang isda na yan. Imagine, 30 pesos lang yan. At syempre, kahit low budget tayo, nagdagdag tayo ng gulay. At yung gulay nga palang nabili ko ay halagang 40 pesos lang. At para may kapartner naman ang dinaing na isda natin. At habang pineplex ko ang isda na yan, ay nakaprepare naman ang ating gulay na lulutuin. Pakbet nga pala yung aking lulutuin. So syempre, sinaklang ko na muna yung kawali. At syempre, gamit na mantika pa rin ang ating gagamitin. O ayan, at sinimulan ko ng maggisa ng sibuyas at bawang. Konting mekos-mekos lang. At pagkatapos niyan, syempre, susunod natin ang gulay. At habang minemekos-mekos ko yan, trivia muna tayo ng konti. Naalala ko lang yung sinabi sa akin ng mga magulang ko, matuto kang kumain ng gulay. Bakit? Kasi hindi para sa amin yan, kundi para sa iyo yan. Kasi pag dumating ka na sa time na ikaw ay bubuo na ng sarili mong pamilya, once na magigipit ka, yan ang pinakamabilis na paraan para magkaroon ka ng pantawid gutom sa iyong pamilya. 10 pisong alamang nga lang pala ang nilahok ko dyan. At nilagyan ko na rin pala ng pamintat magic sarap, baka naman. At syempre, konting mekos-mekos lang para hindi mo overcook ang ating gulay. O ayan, tapos na po ang aking ginisang pakbet at dinaing na isda. Maraming salamat po sa inyong panonood. Comment ka na rin po sa baba para malaman ko kung saan umabot ang video na to. At syempre, wag mong kalimutang mag-like, follow and share para maging updated ka sa lahat ng bidyong ipopost ko. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang po. Salamat!